Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1511 hanggang 1520. Pinagalitan mo lang ba siya? Ang lakas ng loob mo. Nang marinig iyon ni Sheila ay umakyat siya at muling sinampal si Lydia. Matibay ang paniniwala ni Lydia na si Severin at ang mga batang babae ay malamang na nagmula sa ibang lungsod kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi nila gaano kalakas si Hamza at ang mga Kerr dito. Si Hamza ang pinuno ng pinakamakapangyarihang gang sa lungsod samantalang ang mga Kerr ay isang first-tier upper-class na pamilya. Ang pagkakasala sa magkabilang panig ay isang parusang kamatayan. Gayunpaman, hindi na siya naglakasloob na kumilos ng mayabang matapos siyang sampelan ni Sheila. Nakayuko siya habang nagngangalit ang mga ngipin. Sampelan mo ang iyong sarili hanggang sa narito si Hamza. O papatayin kita ngayon. Malamig na sabi ni Severin habang nakatitig sa kanya. Matapos pakinggan iyon ay pinagpawisan na si Lydia. Pasensya na. Tumangala siya at nagsimulang sampelan ang sarili. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang lalaking may balbas kasama ang halos 80 tao. Siya si Hamza, ang hinihintay ni Lydia. Habang hinihit-hit niya ang kanyang tabako, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang bakuran. Sino ang gumagawa ng gulo sa teritoryo ko? Tanong ni Hamza. Hamza. Sila na. Isang lalaki at 3 babae. Pinatay nila ang mga tauhan ni Mr. Adrian at sinaktan. Tingnan mo ako. Sinampal nila ako. Mabilis na reklamo ni Lydia. Tumingin si Hamza at nakita niya ang namamagang mukha ni Lydia. Sa sobrang galit niya ay nagsimula siyang magngalit ang kanyang mga ngipin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon. Babayaran ko sila sa lahat ng ginawa nila. Tumayo si Severin at tumingin sa kanya nang nakangiti. Ah, talaga. Dapat ako ang nagsabi niyan. Arg, kinuha mo na ang linya ko. Hamza, hayaan mong labanan ko ang lalaking ito. Mayabang na sabi ng isang matandang lalaki. Isa siyang level 3 warrior king. Sige, kunin mo siya. Tumanggaw si Hamza at patuloy na nakatitig kay Severin. Tanga ka, ang lakas ng loob mong manggulo sa Razor Cloud Gang. Lumapit ang matanda at hinawakan ang hangin gamit ang isang kamay. Biglang, isang ulo ng tigre ang nilikha gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Mukha namang surreal. Gayunpaman, wala itong katawan. Sa kabila nito, mukhang napakabangis at makapangyarihan. Ito lang ang mayroon ka. Biglang kumilos si Sofia bago si Severin. Sa isang iglap, sinuntok niya ang ulo ng tigre nang hindi man lang gumamit ng anumang diskarte sa pakikipaglaban. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba ay matatalo mo ang atake ko nang hindi gumagamit ng combat technique? Nataranta at nabigla ang matanda. Kung si Sofia ay hindi mas malakas kaysa sa kanya, kung gayon ang kanyang pag-atake ay magiging walang silbi. Pagkaraan ng isang segundo, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa matanda. Naduraj ang ulo ng tigre sa suntok ni Sofia. Hindi. Imposible yan. Nagbigay ito ng takot kay Hamza. Isa siyang level 4 warrior king. Isang antas na mas malakas kaysa sa matanda. Kahit siya ay walang lakas ng loob na salakayin ang ulo ng tigre ng matanda nang hindi gumagamit ng diskarte sa pakikipaglaban. Minsang dinurog ni Sofia ang ulo ng tigre, hindi siya tumigil. Patuloy siya sa pag-atake hanggang sa damapo ang suntok niya sa dibdib ng matanda. Matapos ang isang katok, pinalipad ang matanda at pinatumba ang ilan pang lalaki. Mr. Hamza. Patay na ang Great Elder. Nang tumayo ang mga taong natambak, nalaman nilang hindi na makatayo ang matanda dahil patay na ito. Paano? Paano ito posible? Si Lydia ay bumagsak sa sahig at nabigla. Dapat bang mangyari iyon sa Great Elder ng gang? Gaano kalakas ang kailangan ni Sofia para magawa iyon? Higit sa lahat, hindi pa nila nakikitang lumaban si Severin kaya hindi nila alam kung gaano kalakas si Severin. Sir, Madam. Ako. Humihingi ako ng tawad. Hinding-hindi na ako maglalakas loob na gawin ito kahit kailan. Agad na sumuko si Hamza at humingi ng tawad. Bagamat marami siyang dinala sa kanya, ang mga taong iyon ay para lamang sa palabas. Kung hindi kayang talunin ng Great Elder ang babae, naiintindihan niya na hindi ito isang laban na maaari niyang mapanalunan kahit na sabay niyang salakayin ang lahat ng kanyang mga tauhan.
Isasakripisyo lamang nito ang lahat ng mga taong iyon. Ngumisi si Severin. Oh, anong nagyari? Akala ko matapang ka kung iisipin mo na naglakas loob kang maglagay ng mga hidden camera sa kwarto at nagimbite ng isang mayamang bata na mag-enjoy sa palabas. Alam mo ba kung gaano kadiri at kasuklam-suklam ang tingin ko na ginagamit mo talaga ang pamamaraang ito para kumita ng pera? Ha? Ano? Hindi ko naman sila inutusan. Nagulat si Hamza sa narinig. Sa loob ng isang segundo, napagtanto niyang si Lydia ay maaaring gumawa nito sa kanyang likuran. Kalokohan. Siya siguro ang may kagagawan nito. Hiniling ko sa kanya na tulungan akong pamahalaan ang ari-arian na ito. Hindi ko akalain na gagawin niya ang ganoong bagay. Sir, pasensya na talaga. Wala akong ideya dito. Makatitiyak kayo. Papatayin ko siya at itatapon ang katawan niya sa dagat. Galit na galit siya kay Lydia. Dahil sa kanya, napatay ang Great Elder. Ito ay isang matinding pagkawala sa gang. Hamza, patawarin mo ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Mangyaring huwag mo akong patayin. Hindi ko na uulitin iyon. Gusto ko lang kumita ng mas maraming pera. Mabilis na lumuhad si Lydia at humingi ng awa. Kaya alam mong mali ka ngayon. Huli na ngayon. Ang tanga mo. Sinipa at sinipa ni Hamza si Lydia ng ilang beses. Saka siya nag-isip sandali. Sir, hindi alintana, kami ang may kasalanan. Magkano ang gusto mong kabayaran? Handa akong magbayad para sa mental distress na dinanas mo. Kinaway-kaway ni Severin ang kamay niya at walang pakialam na sinabing. Wag na lang. Ayoko ng pera mo. Ilalayo mo lang sa akin itong matabang babae na ito. At dito kami mananatili ngayong magdamag. Dapat okay lang yun, di ba? Total, binayaran ko na ang kwarto. Pinunasan ni Hamza ang pawis sa kanyang noo at napayuko. Siyempre, maaari kang manatili dito magpakailanman kung gusto mo. Handa akong iregalo ang ari-arian na ito sa iyo kung iyon ang gusto mo. Ngumisi si Severin. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako interesado sa pera mo o sa lugar na ito. Mawala. Yes, sir. Aalis na kami agad. Nakahinga ng maluwag si Hamza dahil alam niyang hindi masyadong magsisikap kung gusto silang patayin ni Severin. Batay sa kanyang obserbasyon, napagpasyahan niyang hindi ordinaryong tao si Severin, lalo na nang hindi tumanggap ng pera si Severin nang mag-alok siyang bayaran si Severin ng pera o ibigay kay Severin ang ari-arian. Gayunpaman, inalok lang niya ito kapalit ng pag-asang hindi gagawin ni Severin na patayin siya. Dalhin mo siya. Lumingon siya at tinitigan ng masama si Lydia. Hindi. Hamza, patawarin mo sana ako. Hinding-hindi ko na uulitin. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa si Lydia para sa kanyang buhay. Hinawakan siya ng mga miyembro ng Razor Cloud Gang at kinaladkad palabas. Nanlambot ang katawan niya dahil naiintindihan niya kung anong klaseng tao si Hamza. Ang tingin na ibinigay sa kanya ni Hamza ay nagpahiwatig na kung ano ang kanyang wakas. Hindi. Paano ito posible? Paano sila magiging ganoon kalakas? Si Adrian ay nagpatuloy sa paghubog ng kanyang katawan para maging bola at mamulong sa sarili. Ang Razor Cloud Gang ay bahagyang mas mahina kaysa sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama, si Ethan, ay isang antas lamang na mas mataas kaysa kay Hamza na nangangahulugang si Ethan ay isang level 5 warrior king. Ngayon nalinaw na ang sitwasyon. Hindi nang ahas si Hamza na labanan si Sofia at ang Great Elder ng Razor Cloud Gang ay napatay agad ni Sofia. Kaya naman, napagtanto ni Adrian na ang kanyang ama at ang mga nakatatanda ay tiyak na hindi matatalo si Sofia kahit na magkasama silang lumaban sa kanya. Lalong nadagdagan ang takot sa kanyang puso. Sino ang gagong nambobuli sa anak ko? Mas maagang dumating kaysa sa inaasahan niya ang bagay na pinakakinakabahan ni Adrian. Pagkatapos ng malakas na sigawan, dumating si Ethan kasama ang maraming lalaki. Laming-galing siya sa paligid para mas alamin ang sitwasyon. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Severin at tinanong. Hoy, tanga. Ikaw ba ang may gawa nito? Nagkibit balikat si Severin. Oo, ginawa namin ito. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ikaw. Ilalabas na ni Ethan ang kanyang galit. Biglang napangiwi si Adrian at tiniis ang sakit para pigilan ang ama.
Tatay. Huwag. Dalhin mo ako sa ospital ngayon. Problema ko ito at wala itong kinalaman sa kanila. Natigilan si Ethan. Hindi ba't ang anak niya ang kinatatakutan na patayin ang mga taong iyon ngayon lang? Hindi ba't ang anak niya ang gustong maghiganti? Ano ang nangyari at nagbago ang isip niya ngayon? Pagkatapos ay lumingon siya at nakita si Hamza na nagbibigay sa kanya ng senyales. Kasabay nito, nakita rin niya ang ilang miyembro ng Razor Cloud Gang na bitbit ang katawan ng Great Elder at umalis sa lugar. Kaagad, naunawaan niya ang nangyayari at hindi niya dapat galitin ang mga taong iyon. Kung hindi magbabago ang isip ng kanyang anak tungkol sa paghihiganti. Kaya naman, inutusan niya ang mga lalaking kasama niya. Malubhang nasugatan si Adrian. Kailangan natin siyang ipadala kaagad sa ospital. Dalhin mo siya ngayon. Ginawa ng mga lalaki ang itinuro sa kanila at naghanda na umalis sa lugar. Humalaklak si Severin at naisip na napakatawa nito. Ipagpalagay ko na ikaw ang kanyang ama. Bakit ka nagmamadali? Kami ang nanakit sa anak mo. Mukhang galit na galit kapag dating mo dito. Di ba nandito ka para maghiganti? Marahas na umawang ang bibig ni Ethan. Lumingon siya para harapin si Severin at sinabing, kailangan ko munang dalhin ang anak ko sa ospital. Pero hindi ko hahayaan ang sino man sa inyo. Hintayin mo ang paghihiganti ko. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis sa lugar at hindi man lang lumingon. Seryoso. May balak ba talaga siyang bumalik? Tanong ni Sheila nang wala na si Adrian at ang kanyang ama. Ngumiti ng mapait si Severin. Siyempre hindi. Sinusubukan lang niyang pagandahin ang sarili niya at hindi maging talunan. Kalokohan. Napakabastos at masama ng mga taong iyon. Hay, dapat may mga hidden camera din sa ibang kwarto. Nasaan ang surveillance room? Kailangan nating sirain ang mga kagamitan. Galit na sabi ni Sofia. Itinuro ni Severin ang isang silid na hindi kalayuan sa kanila at sinabing, iyon. Walang ano-ano'y nagmadaling lumapit sina Sofia at Sheila at sinira lahat ng nasa kwarto. Nang makabalik sina Sheila at Sofia mula sa pagsira ng kwarto, gumaan ang kanilang pakiramdam. Maggagabi na. Dahil nabayaran na natin ang kwarto, mabuti pang magpalipas na lang tayo ng gabi. Wala na tayong dapat ipag-alala. Mungkahi ni Severin sa tatlong babae. Nagpatuloy siya matapos mag-isip ng mabilis. Pero kung kayong dalawa ay natatakot, malaya kayong matulog kasama ko at ni Dayan. Kung gayon, hindi na kayong dalawa kailangang matakot. Pagkarinig noon, namulan ng husto ang mukha ni Sofia. Pagkatapos ay inikat niya ang kanyang mga mata kay Severin. Sa panaginip mo, hinding-hindi ako matatakot. Sinabi ni Sheila. Tama. Nasira na ang lahat ng mga nakatagong kamera at pati na rin ang mga taong may pananagutan. Wala na tayong dapat ikatakot pa. Pagkatapos ay pumalakpak siya at tumingin kina Dayan at Severin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong sapat na si Dayan lamang para matugunan ang pangangailangan mo. Pinona si Sofia nang marinig niya iyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig at humajejek. Maya-maya, bumalik sina Sofia at Sheila sa kanilang silid. Hindi talaga natatakot si Sheila na sabihin ang nararamdaman niya. Nawalan ng malay si Dayan. Maya-maya ay bumalik na ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto. Pagkatapos isara ni Severin ang pinto, sabi niya, Dayan, pwede na tayong maligo. Komento ni Dayan. Hay nako, sinira ng mga taong iyon ang magandang mood ko. Kailangan siguro nating maging mas maingat kapag naglalakbay tayo sa hinaharap. Tumanggaw si Severin. Tama. Lalo na kapag nasa isang treasure hunt ka. Dapat kang maging alerto kapag may kaharap kang mga estranghero. May mga taong gagawin ang lahat para bawasan ang iyong bantay at saksakin ka sa likod kapag hindi ka nakatingin. Sige. Maligo na tayo. Kailangan nating umalis ng maaga bukas. Sabi ni Dayan pagkatapos niyang isuot ang kanyang damit pantulog. Tama. Hihihi. Oras na para maligo tayo. Nagliwanag ang mga mata ni Severin at mabilis na sumunod kay Dayan. Lumipas ang oras. Kinabukasan, nasa dalampasigan na naman sila. Binawi ni Severin ang kanyang kamay, kinuha ang lumilipad na espada, at inihagis ito. Nang lumaki ang lumilipad na espada, apat sa kanila ang tumalon sa espada at lumipad palayo.
Samantala, si Ethan at ilang matatanda ay nakatayo hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Severin. Napangiti na lang sila ng mapait nang makita nilang lumilipad palayo si Severin. Tulad ng naisip ko, malalakas talaga silang mandirigma. Tingnan mo ang lumilipad na espadang iyon. Sa tingin ko ay nakilala talaga natin ang isang taong hindi natin kayang pakialaman. Siguro mga miyembro sila ng isang liblib na sekta. Sabi ni Ethan. Hoy, Severin, lumilipad ba tayo ng masyadong mataas? Walang tao sa dagat. Bakit hindi tayo lumipad ng kaunti pababa at tamasahin ang tanawin? Tanong ni Dayan pagkatapos lumipad ng ilang sandali. Naisip ito ni Severin at ibinaba ang kanilang altitude sa humigit kumulang 27 talampakan sa ibabaw ng dagat. Kalmado ang dagat. Mukhang napakapayapa nito sa malalim na asol na kulay nito. My God! Ang ganda nito. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong lumipad sa ibabaw ng dagat. Nasa sabik na sabi ni Sheila habang kinukuha ang kanyang telepono para kumuha ng mga litrato. Roar! Pagkatapos ng 2 oras na paglipad, isang isda na may matangos na ilong ang tumalon mula sa dagat. Tumakbo ito papunta sa kinaroroonan ni Severin na parang palaso. Sus Mariosep! Ano ba yan? Bulalas ni Sheila. Nabigla siya sa bilis ng isda dahil tinutukan siya ng isda. Kung masasaksak siya ng matangos na ilong ng isda, maaaring patay na siya o malubha ang kanyang pinsala. Pinitik ni Severin ang kanyang daliri para magpakawala ng isang espiritual na sinag para patayin ang isda. Nang matamaan ang isda, bumagsak ito pabalik sa dagat. Sabi ni Sofia, hindi ito isang normal na isda. Isa itong espiritual na halimaw. Napakakapal ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Ibig sabihin ay may isang isla na hindi kalayuan dito at kaya naman ang mga isda sa paligid ng lugar na ito ay nagkaroon ng katalinuhan. Espiritual na halimaw. Hindi ko alam na may mga espiritual na halimaw din pala sa dagat. Nakita mo ba ang mga palikpik ng isda ngayon lang? Parang pares ng pakpak ang mga ito. Sa pamamagitan ng pag-ihip ng mga palikpik, maaaring manatili ang isda sa kalangitan ng kahit 10 segundo. Mataas ang bilis nito at may espiritual na enerhiyang bumabalot sa matulis nitong ilong. Kaya, madali nitong mapapatay ang biktima nito. Bagamat katulad ito ng isang level 2 profound master, kaya nitong pumatay ng mga ordinaryong tao nang walang anumang natamong tagumpay nang walang anumang problema. Sabi ni Sofia. Tanong ni Dayan. Sofia, bakit ang dami mong alam? Alam mo ba kung may pangalan ang isda? Umiling si Sofia. Nakalimutan ko kung ano ang pangalan. Narinig ko na iyon dati. Karaniwan silang lumalangoy ng magkasama at hindi nag-iisa. Kung gayon, bakit tayo inatake nito gayong wala naman tayong ginawa rito? Mariin na kinuyam ni Sheila ang kanyang kamao para ipakita ang kanyang pagkadismaya. Ngumiti si Severin at nagpaliwanag. Iyon ay dahil hindi sila matatalinong mga espiritong hayop. Nasa teritoryo nila tayo at pakiramdam nila ay nanganganib sila sa atin kaya sinabihan tayo ng kanilang likas na ugali na patayin tayo. Buti na lang at isa lang ang nakasalubong natin ngayon. Napahadjejek si Sheila. Biglang lumitaw ang maraming isda, tulad ng spirit beast, at lumipad palabas ng dagat. Tulad ng naunang spirit beast, lahat sila ay sumugod papunta kay Severin. Hindi pwede. Mukhang halos libo sila. Nabigla si Sheila nang makita ang dami ng isdang mabilis na lumalabas. Ayos lang. Kailangan lang nating lumipad ng mas mataas pa. Ngumiti si Severin at itinulak ang lumilipad nitong espada sa mas mataas na altitude. Bagamat napakabilis ng lumilipad na isda, limitado ang kanilang espiritual na enerhiya. Nakakapagod din ang pagwagayway ng mga palikpik. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, hindi nila naabot si Severin at bumagsak pabalik sa dagat. Hahaha. Bumaba sila sa dagat. Nakakatuwang panoorin ito. Tumangala si Sheila at humajejek. Sa sandaling iyon, patuloy na tumalon ang mga lumilipad na isda mula sa dagat para atakihin si Severin. Nako! Ang dami nila. Pero ang tanga-tanga nila. Alam na nilang hindi nila tayo maaabot pero ayaw pa rin nilang tumigil. Tingnan mo sila. Nakakatawa sila. Nakakatawa si Sheila. Sa tingin ko dapat silang tawaging mga tanga-tanga dahil ang tanga-tanga nila.
Hahaha. Isang paaralan ng mga tangatanggang isda. Tingnan mo, may isla sa harap. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, wala ng mga isdang nakakatawa ngunit nakakita sila ng isang isla sa harap nila. Ibinaba ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at lumapag sa panlabas na bahagi ng isla na mas desyerto. Nakikita kong may mga lungsod at bayan sa islang ito. Tanghali na ngayon at wala tayong ideya kung gaano kalayo ang susunod na isla. Kaya magpahinga muna tayo rito. Sabi ni Severin. Sabi mo pwede tayong pumunta sa bayan para mananghalian. Tuwang-tuwang tanong ni Sheila. Gayunpaman, umiling si Severin. Hindi na kailangan. May forestry doon. Pwede akong manghuli ng ligaw na kuneho at ihawin natin ito. Nanlaki ang mga mata ni Sofia at halos maluha ang laway niya nang marinig niyang gusto ni Severin na ay barbecue ang ligaw na kuneho. Nakakain na siya minsan at napakasarap nito na hindi niya malilimutan. Malamang ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Sige. Pwede tayong manguha ng kahoy at magkita tayo rito mamaya. Ito ang magandang lugar para mag-barbecue. Sabi ni Sofia pagkatapos dilaan ang kanyang mga labi. Natigilan si Sheila nang makita ang reaksyon ni Sofia. Sofia, kailangan mo pa bang maging excited ng ganito? Habang naglalakad sila, paliwanag ni Sofia. Siyempre naman. Taya ko, wala pa sa inyong dalawa ang nakatikim ng barbecue niya. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Napakasarap. Natigilan si Sheila at hindi makapaniwala sa sinabi ni Sofia. Sofia, sa tingin ko ay sumosobra ka na. Sa tingin ko ay hindi siya magaling magluto. Sa tingin ko ay mas makabubuti kung pupunta tayo sa bayan at kakain sa isang restaurant. Makakatipid din tayo sa abala. Sagot ni Sofia. Dapat kang maging masaya na handa siyang magluto para sa atin. Pangako ko, gugustuhin mong kainin ito ng paulit-ulit kapag natikman mo na. Talaga. Nagsisimula na akong umasa. Malumanay nang umiti si Dayan. Maya-maya, bumalik si Severin na may dalang isang ligaw na kuneho. Dahil hindi pa bumabalik si Dayan at ang dalawa pa, kumuha siya ng punyal at sinimulang balatan at katayin ang ligaw na kuneho. Sapat na siguro ang mga ito. Bumalik na tayo. Iniisip ko kung nahuli na ba ni Severin ang kuneho. Sabi ni Sheila. Malakas ang telekinesis niya kaya sigurado akong hindi magtatagal bago niya matuklasan ang isang ligaw na kuneho. Siguro hinihintay niya tayong ibalik ang mga kakahuyan na ito para simulan ang barbecue ngayon. Sabi ni Sofia. Hoy! Anong sabi mo? May kaibigan ka bang nangangaso ng ligaw na kuneho dito? Biglang may 6 na lalaki na sumulpot at hinarang sila sa paglalakad. Nakita nila sina Sheila, Dayan, at Sofia mula sa malayo. Pagkatapos ng isang pag-uusap, nagpasya silang lumapit at pigilan sina Sheila, Dayan, at Sofia. Hindi sila nagustuhan ni Sheila dahil sa kanilang ugali. Oo, anong problema? May komento ka ba laban dyan? Kung hindi, hayaan mo na lang kami. Hahaha. Sa tingin ko hindi natin gagawin yan. Ngumisi ang pinuno ng grupo. Isa siyang lalaking kalbo ang ulo. Matapos marinig iyon, mukhang matamlay at galit si Sheila. Bakit? Nasaktan ka ba namin sa paghuli ng isang ligaw na kuneho? Halos alam ni Sofia na sinasadya ng mga taong iyon at may intensyon silang manggulo. Umalis ka. Ayaw namin ng gulo. Humagalpak ng tawa ang kalbong lalaki. Hahaha. Tama ka sa sinabi mo. Hindi mo ba alam na walang ligaw na kuneho sa kagubatan? Lahat ng kuneho sa kagubatan ay pag-aari namin. Kaya sa tingin mo ay palalayain kita pagkatapos mong mapatay ang isa sa aming mga kuneho. Tama. Ang mga kuneho ay pag-aari namin. Ngayon kailangan mong bumawi sa pagpatay sa aming kuneho. Mabilis na sumunod ang isang matabang lalaki. Palihim siyang nang-aasar at ginamit ang kanyang mga mata upang suriin sina Sheila, Dayan at Sofia mula ulo hanggang paa. Samantala, mabilis na ginamit ni Dayan ang mind's eye upang suriin ang kanilang naabot. Bagamat hindi pa sila pamilyar dito, hindi naman ganoon kalayo ang katumpakan. Napatawa siya. Hahaha. Mga profound master. Paano kayo naglakas loob na kumilos ng mayabang? Sawang-sawa na ba kayong huminga?
Ang resulta ay nagpakita na ang mga kalaban ay alinman sa level 8 o level 9 Profound Masters na madali nilang kayang hawakan. Profound Master. Hahaha. Maganda ang hula mo. Ang apat na iyon ay mga Profound Master. Pero kami niya ay hindi. Isa akong level 2 Warrior King at itong matabang lalaki ay level 3 Warrior King. Natigilan ang kalbong lalaki matapos marinig si Dayan na nagbunyag ng kanilang mga natamo. Mukhang nababagabag at nakasimangot si Dayan habang bumubulong sa sarili. Siguro hindi pa rin ako pamilyar sa paggamit ng Mind's Eye. Masyado pa ring mababa ang katumpakan ng resulta. Itinaas ni Sheila ang kanyang mga kamao at sinabing, "Huwag kang matakot. Sila ay mga Warrior King lamang." Gamit ang galit na tingin, humakbang si Sofia paarap at bumuo ng isang spiritual energy shield. Hindi maaari. Tanging isang taong level 9 Warrior King pataas ang makakabuo ng spiritual energy shield na ito. Sa sobrang takot ng mataba ay nanlambot ang kanyang mga binti. Sa islang ito, maituturing kang isang top class na mandirigma kapag naabot mo na ang level 3 Warrior King. Kaya, hindi niya inaasahan na isa sa mga babae ang nasa harap niya bilang isang level 9 Warrior King. Lumuhad ka at sampilan ang sarili mo ng 100 beses. O papatayin ko kayong lahat. Nagbanta si Sofia ng may galit na tingin. Pasensya na, hindi na namin uulitin. Maawa kayo sa amin. Pinatunayan ng kalasag ng espiritual na enerhiya na si Sofia ay kahit papaano ay isang level 9 Warrior King. Natakot ang 6 na taong iyon. Nagmakaawa sila para sa kanilang awa at yumuko. Hindi nakapagsalita si Sofia. Gusto kong sampilan ninyo ang inyong mga sarili ng 100 beses. Hindi ko hinihiling na yumuko kayo ng nakadapa. Naririnig ninyo ba ako? Ang grupo ng mga lalaki ay isang grupo ng mga duwag. Nang marinig nila iyon, mabilis nilang sinampal ang kanilang mga sarili sa mga mukha, na lumikha ng isang malakas at malinaw na tunog. Hihihi. Ako na ang magbibilang. Naisip ni Sheila na napakasaya nito at gusto niyang tumulong sa pagbibilang. Sige, maaari na kayong mawala. Maya-maya, ikinumpas ni Sofia ang kanyang kamay at hiniling na umalis na sila. Salamat. Salamat sa inyong awa. Matapos silang magsample sa sarili, namamaga ang kanilang mga mukha. Nakahinga sila ng maluwag nang marinig ang pag-uutos ni Sofia na umalis na sila. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang tumakbo palayo roon. Pagkatapos, nagpatuloy sina Sofia, Dayan, at Sheila sa paglalakad patungo sa lugar kung saan sila napagkasunduan na makipagkita kay Severin dala ang mga kahoy na kanilang nakalap. Pagdating nila sa lugar, natawa si Severin. Bakit ang tagal ninyo? Ibinaba ni Sheila ang kahoy at umupo sa isang bato. Malas kami at nakasalubong namin ang isang grupo ng mga hanggal habang pauwi. Sinusubukan nila kaming lokohin. Pagkatapos, bumuo si Sofia ng isang kalasag na may espiritual na enerhiya at tinakot sila ng husto. Hahaha. Tumawa ng mahina si Severin. Hindi naman masama ang espiritual na enerhiya sa islang ito. Mas makapal ito kaysa sa karamihan ng mga lungsod sa Dracodam. Pero sa palagay ko ay walang magiging warrior emperor sa maliit na islang ito. Kaya tiyak na walang problema para kay Sofia. Sabi ni Sheila. Siyempre naman. Isa siyang level 6 warrior emperor. Ha? Kailan kaya kami makakarating ni Dayan sa ganoong antas? Napangiti ng mapait si Severin. Hindi ba't binigyan ko kayong dalawa ng alchemical pill ilang araw na ang nakalipas? Sinabihan ko kayong dalawa na inumin ito para makagawa ng pambihirang tagumpay, hindi ba? Bakit hindi ninyo ito ginamit ni Dayan? Ngumiti ng maliwanag si Sheila at nagpaliwanag. Dahil abala kami ni Dayan sa pagsasanay ng isang teknik sa pakikipaglaban. Hindi pa namin iyon natatapos pag-aralan kaya abala kami sa pagsasanay niyan. Huwag kang mag-alala. Ngayon ay matatag na ang aming mga yugto. Kaya naghahanda kami na inumin ang mga alchemical pills na ibinigay mo at subukang dagdagan ang aming mga nakamit ngayong gabi. Hoy, sandali. Hindi ba ngayong gabi ikaw ang matutulog sa akin? Paano mo gagawin iyon kung magsasanay ka? Mabilis na tanong ni Severin na kinakabahan. Nagkibit balikat si Sheila. Iyon lang ba ang iniisip mo? Ang cute ko, saan mo nakukuha ang lahat ng enerhiyang iyan? Ngumiti si Dayan.
Hayaan mong matulog si Sofia sa iyo ngayong gabi. Kailangang magsanay si Sheila kasama ko. Ano? Ako na ang susunod. Namula si Sofia. Habang inihaw ang ligaw na kuneho, naglabas ito ng mabangong amoy. Naamoy ito ni Sheila at lumunok. Oh my God! Sobrang bango. Sigurado akong kasing sarap ito ng amoy nito. Ngumiti si Sofia. Sinabi ko na sa inyo. Talagang masarap iyan. Pero hindi kayong mga babae ay naniniwala sa akin. Ilang minuto ang lumipas, naghiwa si Severin ng karne at ibinigay sa kanila. Tinanggap ito ni Sofia at mabilis na kumagat ng malaki. Oo, ganito talaga. Napakasarap pa rin. Nasarapan siya sa karne. Natawa ng malakas si Sheila dahil sa ekspresyon ng mukha niya. Napakadrama mo, Miss Sofia, nasaan ang ugali mo sa hapagkainan? Pagkatapos noon, kumagat siya. Nanlaki ang mga mata niya. Oh my God! Ang galing naman nito. Bulalas niya. Pagkatapos ay mabilis niyang nilagok ang karne sa bibig at sinimulang kainin ang susunod na piraso. Sheila, alam mo bang mas madrama ka pa kaysa kay Sofia? Panunukso ni Dayan nang makita kung paano nilamon ni Sheila ang karne. Hindi nagaksaya ng oras si Sheila. Sumagot siya ng may karne sa bibig. Dayan, bilasan mo at tikman mo. Ang sarap. Hindi ko mapigilan ang sarili kong kumain pa. Subukan mo at maiintindihan mo kung bakit kaming dalawa ay ganito. Talaga. Kung gayon, hindi na ako makapaghintay na subukan. Ngumiti si Dayan. Tulad ng dati, kinagat niya ang karne ng elegante. Pagkatapos ng ilang beses na pagmuya, nagliwanag ang kanyang mga mata, at mukhang gulat na gulat. My God! Ang lambot at sarap ng karneng ito. Ang bango rin. Komento niya. Ngumiti si Sofia. Paano na? Hindi ako nagsisinungaling, di ba? Tiningnan niya si Sheila at nagtanong. Sheila, gusto mo pa bang pumunta sa bayan at kumain sa isang restaurant? Umiling si Sheila at nagpatuloy sa pagkain. Paano maihahambing ang pagkain nila sa niluto ni Severin? Hinding-hindi ako pupunta sa restaurant para kumain ngayong alam ko na kung gaano kasarap magluto si Severin. Ngumiti si Dayan. Severin, tingnan mo kung gaano namin nagustuhan ang luto mo. Hindi ba dapat mas marami ka pang lutuin para sa amin sa hinaharap? Aba, depende yan sa performance mo. Kung nasiyahan ako sa performance mo, hindi dapat maging problema yon. Inikat ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin. Napakasama mo. Hinihiling ko lang sa iyo na magluto ka pa para sa amin. Tama. Dapat ay maramdaman mong may karangalan ka na nagustuhan namin ang luto mo. Hindi namin kakainin ang luto ng iba kahit magmakaawa pa sila para sa amin. May pagmamalaking sabi ni Sheila. Sige. Lubos ko itong ikinararangal. Kumain ka pa. Humagalpak ng tawa si Severin. Nang matapos silang kumain, inilabas ni Severin ang lumilipad na espada at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang dumilim ang kalangitan, nakahanap siya ng isang desyerto na isla at samilong para magpalipas ng gabi. Medyo mainit ang temperatura noong sumikat ang araw. Pero malamig ngayon kapag umiihip ang hangin. Walang tao sa islang ito. Sa tingin ko ay sa kagubatan lang tayo maaaring magpalipas ng gabi. Sabi ni Sheila. Ngumiti si Severin. Na-explore ko na ang islang ito gamit ang aking telekinesis. May kuweba sa harap. Mag-ipon tayo ng kahoy at magpalipas ng gabi sa kuweba. Pagdating nila sa kuweba, natuwa si Sheila. Wow! May kuweba talaga rito. Mukhang maganda at napakalaki. Hoy, tingnan mo roon. Natatakpan ng tuyong damo ang lugar na iyon. Baka may ibang dumaan dito at nagpalipas ng gabi rito dati. Ngumiti si Severin. Sige. Sheila at Dayan, dito na lang kayo matulog. Kami ni Sofia ay pupunta at manggangura ng mga kahoy. Walang tao sa islang ito kaya malaya kayong makakapagsanay. Hihihi. Maraming salamat. Pagkatapos sabihin iyon, masayang humajejek si Sheila at umupo sa isang tabi. Pagkatapos ay kinuha niya ang alchemical pill na ibinigay ni Severin sa kanya ilang araw na ang nakalipas para subukang itaas ang kanyang kakayahan. Nang wala sina Severin at Sofia, lumapit si Dayan at umupo kasama si Sheila. Natawa siya.
Hulaan mo kung bakit gusto ni Severin na sumama si Sofia sa kanya para maghanap ng mas maraming kahoy. Sa tingin ko ay gagawin niya ang napag-usapan natin kaninang umaga. Nagulat si Sheila at mabilis na sumagot. Oh my God! Ngayon, dito, sa islang ito, bakit pakiramdam ko ay magiging isang kapanapanabot na karanasan ito? Nagbiro ni Dayan. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Mahilig ka sa nakakapagpakilig at pakikipagsapalaran, hindi ba? Namumula si Sheila na nahihiya. Forget about it. It sounds funny but embarrassing ta. Sinasamahan niya si Sofia. Bakit ko gustong pumunta? Hindi mo ba alam na ang tatlo ay isang magulo? Mas mainam na manatili dito at sipsipin ang alchemical pill na ito at dagdagan ang aking pagkamit. Kahit papaano, hindi tayo makakaramdam ng kahinaan kung nasa parehong sitwasyon tayo ngayon kapag mas malakas na tayo. Kung gayon, hindi na natin kakailanganin ang tulong ni Sofia at kaya na nating ayusin ito ng mag-isa. Tumanggaw si Dayan. Oo, itinuturing tayong napakalakas sa mundong ito. Pero hindi sapat iyon kung kailangan nating harapin ang mga liblib na sekta o pamilya sa hinaharap. Ibinahagi ni Sheila ang kanyang impormasyon. Sang-ayon ako. Kahapon ko palang nakausap si Sofia at nalaman ko lang na may mga taong mas mataas pa ang antas kaysa sa isang saint. Napakaraming bagay ang hindi pa natin alam at marami pa tayong dapat pagbutihin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Pero may kalamangan tayo, si Severin. Mahusay ang kanyang kasanayan sa alchemy at mabilis na umuunlad. Kahit papaano, sa mga alchemical pills na ibinigay niya sa atin, pareho tayong mabilis na uunlad. Malamang ay magiging warrior emperor o maging saint tayo sa lalong madaling panahon. Iyon ang naisip ni Dayan. May 4 na buwan pa bago ang takdang petsa na ibinigay ng Uncle Master ni Severin sa kanya. Tingnan natin kung kaya nating maging warrior emperor sa harap nila. Oo, simulan na natin ang pagsasanay. Huwag mong sayangin ang oras. Tumanggaw si Sheila at umupo nang nakakross ang mga binti sa isang meditation pose. Pagkatapos ay kinain niya ang alchemical pill at nagsimulang magsanay upang maabsorb ng kanyang katawan ang kapangyarihan sa alchemical pill. Sigurado ka bang walang tao rito sa islang ito? Sa tingin ko ay mas mabuting huwag na lang natin itong gawin. Samantala, nakarating na sina Sovereign at Sofia sa kabilang panig ng kagubatan. Lumingon siya sa paligid para kumpirmahin na walang tao sa paligid. Pagkatapos ay niyakap niya si Sofia. Nahihiya si Sofia at malakas ang kabog ng kanyang puso. Pinapagaan ni Severin ang loob niya. Huwag kang mag-alala. Maliit lang ang islang ito. Nasakop ko na ang bawat pulgada ng isla gamit ang aking telekinesis. Kung mayroon mang iba sa islang ito maliban sa atin, mararamdaman ko sila. Nako. Nakakahiya talaga ito. Humarap si Sofia kay Severin at inikat ang tingin sa kanya. Mula sa nakita ni Severin, pakiramdam niya ay nililigawan siya ni Sofia. Gayunpaman, ito ay isang gabing hindi malilimutan nilang dalawa habang buhay. Sa wakas ay nagpahinga rin silang dalawa pagkatapos ng hindi mabilang na round. Pagbalik nila sa kuweba, sina Sheila at Dayan ay nagsasanay pa rin. Kaya, sinindihan nila ang apoy at natulog. Natapos lamang ni Sheila at Dayan ang kanilang pagsasanay nang sumikat ang araw kinabukasan. Yes. Isa na akong level 3 warrior king ngayon. Mariing kinuyam ni Sheila ang kanyang kamao. Pagkatapos ay lumabas siya ng kuweba upang maramdaman ang bagong kapangyarihan sa kanyang katawan at natuwa siya rito. Sinundan siya ni Dayan at ngumiti. Isa na akong level 4 warrior king ngayon. Ang sarap sa pakiramdam pagkatapos ng bawat pambihirang tagumpay. Ngayon ay tiwala na ako na kaya kong harapin ang mga masasamang tao na iyon mula kahapon. Hahaha. Binabati ko kayo, dalawa kong asawa. Humalaklak si Severin. Kinuha niya ang kanyang lumilipad na espada at inihagis ito. Ipagpapatuloy na ba natin ang paglalakbay?